Mark Music here. At ngayon mga master, paano ba mag-lead? Yan, para sa ating mga beginners na gustong-gustong mag-lead. Ano yung start? Paano ba mag-umpisa sa lead? Halos karamihan sa atin, punta agad tayo sa mga scale. Yeah? Halos karamihan sa atin doon na. Ang iba napunta na sa pentatonic scale, major scale. Yung iba doon na nag-jump na, nagpunta na sa mga minor, yan melon. Yun, kung ano-ano pang napuntahan bilang beginners, wala talaga tayong ideya kung ano talaga yung dapat na mauna bago tayo mag-aral dito or mag-explore sa lead. Maglagay muna ako ng disclaimer mga sir. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa inyo na yan kung susundin nyo o hindi. Yun, may disclaimer na tayo. Start na tayo. Ito yung mga bagay mga master na na-miss natin. Ito, na-miss nating pag-aralan. Kasi tumalon agad tayo sa ano eh, sa kung ano-ano mga scale. Yan. Ito yung pinaka una nating gawin mga master. Kailangan alam natin yung mga nota dito sa fretboard. Yung tinutukoy ko dito yung mga nota per frets. Kasama na rin yung open string kasi kasama yan sa nota. Open string, yan. Dapat alamin mo to, for example, open E, F, F sharp, G, ganyan, so on, so forth. Alam mo dapat ito mga master, lahat. Kumbaga, parang piniprepare mo yung sarili mo doon sa scale, pattern, o kung ano-anong mga technique, alam mo. Kumbaga, ito yung parang daanan mo, kabisaduhin mo muna yung daanan mo. Yan, pag tumatakbo ka, di ba? Kabisaduhin mo muna yung daanan mo para alam mo yung mga pasikot-sikot, iskinita, saan ka papasok, yun, di ba? Kasi pag hindi mo kasi kabisado ito, din nag-aral ka na ng mga pentatonic, ganyan, minor, major, ganyan. Ang mangyayari sa'yo, tatakbo ka nang hindi mo alam yung patunguhan mo. Hindi mo alam yung patunguhan mo. Or nababox ka na lang doon sa isang scale. For example, marami dito hindi makalabas sa minor pentatonic. Nababox na sa pattern na ganito. Hindi na nota yung pinapakinggan or inaaral, ang tinitignan na lang is yung pattern ito. Kaya ang ilan natatakot mag-explore dito, baka hindi na alam kung ano dito yung mundo. Yan. Or hindi na alam kung paano ba to patakbuhin yung ano na to, kaya yung skill na to, kaya hanggang dito lang tayo, sige lang tayo, ganito lang. Kumbaga lahat ng mga ano natin, hindi na tayo makapag-explore. Yun, nagets mo yung ibig sabihin mga master. Parang tatakbo ka nga na hindi mo alam yung puntahan mo. Kaya kadalasan mga gitarista, mga beginners, lalo na sa atin beginners, nalilito na tayo. Kasi nga hindi natin kinabisado muna pala yung mga nota. Ito yung na-miss natin na pinakamahalaga sa part ng pagiging mag-aral ng lead or solo. Kabisaduhin mo muna lahat ng mga nota dito sa fretboard bago ka mag-proceed mag-aral ng scale, pattern, yan, major, minor, pentatonic, nang maintindihan mo yung tinatawag na scale. Ito na mga master, ituturo ko na sa inyo mga master yung pamamaraan ko kung paano ako mag-memorize dito ng nota sa fretboard. Yan. Actually mga master, napakadali lang mag-memorize dito mga master. Yun. Example mga master, lagi nating ilagay ito sa isip natin mga master. A, B, C, D, E, F, G. So, last na yan na nota. G. Then, maglulup na naman yan. Babalik siya sa A. Pero, mataas lang yung pitch niya. Pero, isang nota pa rin yun. Then, pagbalik sa A, lulup na naman niya yung lahat na nauna. Parang numbers. Kumbaga, ito mga master parang sa keyboard. Di ba sa keyboard, yung pinakaunang key doon is C.
Pero yung nakalagay, C1. Yeah? So sa keyboard, ganito. C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, then naulit siya sa C. Kaso nagkaroon siya ng number 2, di ba? Ibig sabihin nun, naulit yon. Yung isa is low pitch, yung isa is high pitch or octave. Isang nota lang sila, kaso mataas lang na pitch yung C2. Then C2, naulit na naman ulit. C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, then C3. Yan. Wala po yung pinagkaiba dito mga mas. Example, dito natin yung gawin yung nakalagay dun sa keyboard. C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, C2. Oh. Tapos dito na yung C2. C2, D2, E2, F2, G2, A2, B2, C3. Diba? Ganun lang yan mga master. Ngayon, pagpapakinggan naman natin yun, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Isang octave lang muna tayo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Iba to yung topic natin mga master. Example ko lang sa inyo ngayon mga master. Na napakadali lang or nauulit lang yung mga nota. Nauulit lang. A, B, C, D, E, F, G, H. O, wala nang H. So, babalik na naman siya sa A, B, C, D. Ganon. Nauulit at nauulit. Kung ano yung meron dito na mga nota is same lang din yan dito. Yan. Kaya, siyempre tayo mga beginners, pagtingin natin, pag dito na yung mga daliri ng mga lady stop, hindi ko na kaya yan. Ibang mga nota na yan. Hindi, yung pa rin yun mga master. Please, dito na mga daliri na mga nota, pareho lang yan dito mga master, same lang yan. O, bibigyan ko kayo ng example mga master. O, skill lang ito ng G mga master. Dito tayo sa tatlong strings, yung high strings natin. Scale is open G, second fret ng G, open B, first fret ng B, and then third fret. Tapos open A, second fret, then third fret. So, ito siya, yung scale ng G. Ngayon, siyempre yung pagdating dito sa 12th fret is yung ano yung meron dito na uulit lang dito sa nut na to. Di ba? Pansin nyo mga master, meron tayong open. Tapos, second fret na. Then, B string, open, first fret, third fret. Then, E string, open, second, third. Ulitin natin yung kung ano yung scale pattern dito ng G. Pupunta tayo sa 12th fret. So, siyempre 12th fret siya. Ito na yung, kumbaga, yung nut natin. Doon, yung nut. So, ito na. G. Yan. Siyempre, hindi tayo mag-open dito kasi dito na tayo. G, O. Tapos, yung kanina, yung second fret, dito, siyempre, nandito na siya sa 14th fret. Di ba? Yan. Tapos, yung open B kanina tayo 13, 15. Tapos open E, siyempre hindi tayo mag-open, dito tayo E, 14, 15. Ganon siya mga master, yung nota na uulit lang at nauulit. Sida tayo sa pag-aaral ng fretboard. So, ito lang yung tandaan natin mga master. Ito yung tatandaan natin. Open E, F, F sharp or G flat, G, G sharp or A flat, A sharp or B flat, B, C, C sharp or D flat, D, D sharp or E flat. Then, babalik niya siya sa E. Focus lang muna tayo mga master sa 12th fret. Yan, mag-i-end tayo muna dyan. Kasi dito mga master, pareho lang yan. Kung ano yung tinakbuhan natin doon, yung ilang pareho lang yan. Same lang yan na ulit. So, focus lang muna tayo sa 12th fret kasi nag-aaral pa lang tayo, nagkakabisado tayo as a beginners. And dito na tayo sa
fifth string, open A sharp, or B flat, B, C, C sharp, or D flat, D, D sharp, or E flat, E, F, F sharp, or G flat, G, G sharp, or A flat. Then, babalik na naman siya sa octave niya na A. May napansin kayo mga master? Di ba? May napansin kayo? Yung B, ito tandaan nyo mga master, yung B ay walang sharp. At yung E is walang sharp. Yan. Ilalagay na natin yan sa isip natin mga master. Yung B is walang sharp. Tapos yung E is walang sharp. Yun. So, dito na tayo sa fourth string. Or D string. So, open D. D sharp. Or E flat. E, F, F sharp or G flat, G, G sharp or A flat, A sharp or B flat, B, C, C sharp or D flat, tapos babalik na siya sa D. Oh, di ba napapansin na ulit lang mga master, na ulit lang. Di ba na ulit lang? Oh, dito naman tayo sa third string. Open G, G sharp or A flat, A sharp or B flat, B, C, C sharp or D flat, D, D sharp or E flat, E, F, F sharp or G flat, then G, B, open B, C, kasi di ba kanina yung B, C na agad yung kasunod. C sharp or D flat, D, D sharp or E flat, E, F, F sharp or G flat, G, G sharp or A flat, A sharp or B flat, then B. Yan, bumalik na siya sa B. Kung ano yung meron dito sa taas, ay yun din yan yung sa baba. Pareho lang yan sila. So, open E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, balik sa A. Yan. So, nauulit at nauulit. At isa pa dito sa tinuturo ko, napansin nyo, naglagay ako ng F sharp or G flat. Yan, kasi natakil ko na yan sa mga dating video ko. F sharp at G flat is iisang nota lang yan. Yan, isang nota lang yan sila. Ito lang muna yung pukusan natin yung sa taas na to for reference lang. Yeah. Pansin nyo to. Open E, F, F sharp, G, G sharp, A. Yung A na to at yung open E dito sa fifth string, pareho lang. So, pagkatapos nito is A sharp or B flat, then B. O, ganun din yan dito. A, open E, A sharp, then B. Now, octave lang sila. Yan. Then, pag mag-C ako dito sa taas, yun din yung mangyayari sa baba. Yan. Kung ano yung scale dito na part, dito galing sa A, papunta dito, is yun din yan yung scale dito. Yan. Then, dito na naman tayo magkakaroon ng basihan. Sa A na naman tayo. Example, open A, A sharp, B, C, C sharp, then D. Magugulat tayo, may D dito, then open D rin ito. Oh. Same principle lang yan ng kanina doon sa ating 6th string na low E at yung ating 5th string na open A. So ito pa lang yan, magkakatunog lang pala yan sila. Yung D na to.
And then, yun na naman, iusod natin to, magiging D sharp siya. So, ito, maglalagay na tayo dito ng D sharp. Magkakatunog lang. So, yung point dito mga master, yung point dito is, fifth fret natin, kung anong nota, pareho lang din yan ng nandito. Yan. At, isa pang technique para mag-memorize mga master ng fretboard. Diba? Example, dito tayo sa open E. E. Oh. Yung E na to at E rin dito is pareho lang. Yan, oh. Ano yung sunod dito sa open E? Diba F? Then F sharp. Tapos G. Same lang yan dito mga master. Tingnan nyo. E. F. F sharp. G. Yan. G. Yun. Yan, naririnig yung mga master. O, tapos yung E kanina. O. Naulit lang nang naulit, nagluloop lang, naglululoop. Pareho din yan dito sa baba. Kung ano meron dun dito sa may taas, dito rin yan sa baba. Tingnan yung mga master. Halimbawa, for example, dito na tayo sa D string kanina. So, D, D sharp, E, F, F sharp, G. Oh. Diba? Ito yung third string natin is open G yan. Same principle. Pag G sharp natin, yun din yan dito. Pag magdiin tayo ng first fret dito sa ating open G. Yan. So, kung ano yung nilagay natin dito, G sharp, A sharp, B. Ganon na rin yan dito. G, G sharp, A sharp, B, C. Itong B na to, yan, at B rin dito, same lang sila mga master. Pakinggan mo. So, sunod nito dito is B, C. Oh. O, lagyan na natin dito yung sa second string natin ng isang fret na C. O. O. Isang nota lang mga master. Nauulit at nauulit lang mga master. Basta ito yung tandaan natin mga master. Focus tayo dito sa 12 fret. Focus lang muna tayo as a beginners. Then, pag nakabisado na natin ng nakabisado itong 12 fret na to, napakadali na lang ito kabisaduhin. Yan. Napakadali na lang kabisaduhin to. Parang ano na lang to, kumbaga parang yun lang pala, nauulit lang pala kung ano meron dito yun. Doon na. At bago pa tayo mag-aral ng scale, para alam natin yung tatakbuhan ng mga daliri natin. Yun lang mga master sa video na to mga master. Abangan nyo itong susunod na to mga master. Peace out!